Representative Toby Tiangco, walang prenong inilatag ang mga congressman na nakatanggap at namuhunan sa impeachment case laban kay VP Sara. Toby Tiangco malungkot na ibinahagi kung papaano ginamit ang pondo ng gobyerno bilang puhunan sa politika. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Iniyanig nga ang mundo ng politika matapos ibahagi ni Navotas City Representative Toby Tiangco ang kanyang bagong revelasyon ukol sa dalawang kongresman na sina JJ Suarez at Dong Gonzales, na kung saan ginamit umano ang for later release fund bilang suhol sa mga congressman na pumirma sa impeachment case laban kay VP Sara. Saad ni Tiangco na sina Suarez at Gonzales mismo ang nagsabing ibabayad ang FLR para ipitin si VP Sara at mapatalsik ito. Ayon kay Tiangco, ang gobyerno ay parang ginawa umanong negosyo ng mga makapangyarihan kung saan loyalty ang puhunan at pondo ng bayan ang ginamit pang bayad. The Art of Political Investment, FLR edition. So, it turns out politics really is a business. And apparently, the newest investment scheme in town is called FLR, short for Later Release Funds. Only in the Philippines can an acronym meant for fiscal management morph into something that sounds like funds for loyalty rewards. Thanks to Representative Toby Tiangco's bombshell, we now know who's been playing stockbroker with government money. According to him, Representative JJ Suarez and Dong Gonzales came knocking, wondering why their allocation were still on hold. You know, like investors checking on their ROI. Paano yan? NFLR nyo? May mga mamumuhunan dyan. Yes, namumuhunan. Nothing screams good governance like congressman talking about investment, not in public services, but in political deals. Tiangco says he was disturbed. Well, who would not be? Imagine realizing that taxpayers' money is being treated like chiefs at casino table called House of Representatives, where the dealer allegedly takes instruction from the former speaker himself, Martin Romualdez. And the jackpot, a shiny little impeachment complaints against VP Sara Duterte. You really have to hand it to them. The creativity is outstanding. Why rely on ideas when you can just monetize betrayal? Why bother with constitutional grounds when cold hard cash, FLR funds can grease the wheels of impeachment? Apparently, when Tiangco refused to play the ball, he was told that there was a promises that had to be fulfilled. You'd think this was a campaign to uphold justice. Turns out, it's just another installment plan. If true, this makes the impeachment Sara movement less about accountability and more about collections. Because who needs principles when you've got payables? And let's not pretend that FLR is some benign budget term. In this political circus, it's become the equivalent of leash. Release if loyal, withhold if defiant. It's the kind of governance that would make Machiavelli proud that the taxpayers no shoes. What Tiangco revealed is not just corruption, it's institutionalized extortion disguised as fiscal policy. The irony, these are the same people who preach transparency while operating like accountants for a cartel. And at the center of it all is House leadership that lectures about unity while running the government like a discount brokerage firm, trading influence, buying silence, and short-selling loyalty. So here we are, watching a Congress that has mastered the art of converting public funds into private favors. You could almost admire the efficiency if it were not so tragic.
At this rate, maybe we should stop calling it the House of Representatives and rename it what it truly is, the Stock of Exchange Political Loyalty. Ayon pa sa ulat, Congressman Tiangco ibinulgar sina Suarez at Gonzales. Lumabas sa bagong pasabog ni Nabota City Representative Toby Tiangco ang dalawang pangalan ng mga kongresistang umano'y nakausap niya tungkol sa tinawag na for later release sina Quezon Representative J.J. Suarez at Pampanga Representative Dong Gonzales. Ayon kay Tiangco, sa isang pagpupulong noong Marso, kinausap daw siya ng dalawang opisyal ng Kamara kaugnay sa pagkaka-FLR ng kanilang mga alokasyon, alinsunod umano sa direktiba ni dating House Speaker Martin Romualdez. Doon nila sinabi sa akin na paano yan FLR nyo? May mga namumuhunan dyan. Nang marinig ito, sinabi ni Tiangco na nababahala siya dahil tila ginamit daw ang pondo ng gobyerno bilang puhunan ng politika. Bakit nyo naman ipinamuhunan yung political capital ng presidente? Dagdag pa ni Tiangco, nang hindi siya makumbinsi, pinanggit umano ni Suarez at Gonzales na may mga pangako na raw na kailangan tuparin. Naipangako namin yan sa mga pumirma sa impeachment. Matapos ito, lumabas sa ulat na sinisingil umano ng ilang mambabatas ang pag-release ng FLR funds na ipinangako raw ng pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Tulan yung motion niya ni Congressman Benny Abante. Bakit po tinutulan ni Congressman Abante? Parang ang sinasabi po nila noon is that hindi pa pwedeng maging resource person ang isang congressman. Kaya tinuloy ko po, kaya po ako nagsalita, humingi ako ng pasya kay Congressman Erisa because he had the floor, if I could make a manifestation. Sabi ko, kung ganyan po na hindi pa pwedeng resource person ng isang congressman, hindi na dapat ituloy itong investigasyon na to sa House. Kasi sabi ng chairman nung una, walang sasantuhin. Kahit congressman, kahit senador, kahit sino. Kung hindi po pa pwedeng mag-testify under oath o hindi pa pwedeng resource person ang isang congressman, ibig sabihin, exempted yung congressman sa investigasyon. Yun po yung nangyari doon. Bakit po napaka-importante, bakit po napakahalaga na kailangang malaman po natin kung sino-sino yung mga taong responsable doon sa pagbibigay ng insertions po doon sa BICAM o kahit na sa iba pang mga sessions po? Kasi kami po, ako po, hindi ako member ng BICAM, no? So natuklasan na lang namin ito noong, ako nalaman ko lang yan, I think March 24. March 24 ko na lang nalaman na ganun kalaki. Kala natin noong una, PhilHealth lang binawasan, DepEd lang. Later on, natuklasan ko po na yung mga flagship projects ng administrasyon, ni Pangulong BBM, ibig sabihin po ng flagship projects, yan po yung mga foreign assisted projects, ay tinanggalan po nila ng pondo para maisingit yung mga pondo na gusto nila isingit doon sa BICAM. So kaya po, ako rin, napakahalaga po rin sa akin, na maimbitahan si Congressman Saldico. At doon po sa House of Representatives, meron pong small committee doon pagkatapos ng second reading. So ang pag-insert is not only doon sa BICAM, meron pang insertion doon sa small committee. So since walang makakasagot niyan kung hindi si Congressman Saldico, yun po, request po natin na siya imbitahan. Alam po ba ninyo kung sino-sino yung miyembro ng small committee na binabanggit ninyo? Sa House of Representatives po? Opo. Yes po. Ang chairman po noon is si Congressman Saldico, tapos senior vice chairman ng Committee on Appropriations, majority leader of the 19th Congress, and minority leader of the 19th Congress, Your Honor. Sino po yung vice chair ng Appropriations? Senior vice chair si Congresswoman Stella Luz Quimbo po. Sino po yung majority leader? Congressman Manix Dalipe po, Your Honor. Minority leader? Congressman Nonoy Libanan po, Your Honor. Sa mga tweet, silang apat po ang nagkukompose ng small committee. Yes, Your Honor. Ang nangyayari po, kasi alam ko rin naman po, dahil nagtagal din naman ako sa mababang kapulungan, kuminsan po ay 2 hanggang 3 buwan po nating pinagdidibatihan yung budget. Mag-aaway-away pa nga po, kung minsan nga inaabot tayo ng madaling araw. At katapos-tapusan ang sinasabi ninyo ay 4 na tao lang pala ang gagawa ng mga bagay na inyong gusto sanang malaman kung anong nangyari. Tama po kayo, Your Honor. Di ba po, sabi ko nga, magtatalo-talo, magbibigay ng inputs yung mga kasamahan natin. Tapos sa dulo pala, yung 4 na tao lang ang magdidesisyon. At yung problema po doon sa 4 na tao na yon, at least yung BICAM po, may BICAM report po yun eh. Makikita sa BICAM report kung ano po yung original net budget ng isang departamento, Your Honor. Tapos makikita po kung ano yung dinagdag or binawas, Your Honor, at makikita yung natirang pondo. Ang problema po doon sa small committee, wala pong ano yun. Di ba po, nung unang araw namin ng budget briefing, nandun po si Sec Mina, nandun po si Yusek Cathy, hiningi ko na po yung report ng small committee. Kasi po, di ba, sa rules po natin sa House of Representatives, Section 39, kung di ako nagkakamali, pero baka mali ako, nakasulat po doon na after 7 days after maipasa ang isang batas, or 15 days pagkatapos mag-end ng session, dapat po i-file sa archives lahat ng reports tungkol sa isang House bill.
So una po ako nagpahanap sa aking staff, Your Honor, ng records doon sa archives. Wala pong mahanap. Kaya nung first day ng budget briefing, hiningi ko po. Wala din sila, hanggang ngayon, wala po silang binibigay. So ibig sabihin, sabi ko, kung walang record yan, ang siguradong nakakaalam po niyan, Your Honor, is si Congressman Saldico. Bago po tayo magpatuloy, let me acknowledge the presence of Senator Sherwin Gatchalian. Wala po kayong nakita sa archive o ayaw po nilang ipakita? Hindi po kasi yung archives, alam niyo naman po, Your Honor, yung archives natin sa House of Representatives, napakagaling po nun. Kahit yung deliberations ng 1987 Constitution, hanapin niyo po doon. Lahat transcript, journal, kompleto po yun. Yun, wala talaga. At noong tinanong ko po, noon yung COMSEC, hindi po sila makasagot kung nasaan. Ang sabi ko nga, pa-email na lang sa akin, ang tagal na po noon, hindi in-email, so wala po talaga yun. At imposible naman na walang nakakaalam noon. Alam po ninyo, meron po nga tayong tuntunin sa House of Representatives, kahit na po yung kopya ng enrolled bill. May 3 kopya po dapat, na nandun po dapat sa opisina ng Secretary General. Sinubukan ko rin po sanang manghiram nun kung meron, pero hindi rin po nila naipakikita. Pero ganito po, so ayaw po nila talagang payagan na maimbita si Representative Saldico. Meron pang pagkakataon na kahit paano nakita nyo rin po kung sino talaga ang may kagagawa ng mga insertions doon sa BICAM. Hindi po. Ang ginawa ko po, Your Honor, is nag-research na po ako kung sino po yung gumawa ng insertions. Paano po kayo nag-research? Ganito po. Mahaba po yung history niyan, Your Honor. To be very blunt about it, di ba po, nung nabawasan ng flagship projects yung Pangulo, nung nakita niya po doon sa Sagaan na nawala yung kanyang malalaking proyekto, yung flagship projects ng gobyerno, naghanap na po siya kung saan napunta yon. So wala po ako nung unang meeting, pero I think nagkaroon ng meeting, ang dinig ko noong January, tinanong po yung Senate President, si Senate President Escudero at tinanong po si Speaker Martin Romualdez, hiningi yung listahan noong mga insertions doon sa budget. Ang pag-alam ko, ulitin ko, wala po ako nung unang meeting, si Senate President Escudero, binigay po yung listahan ng Senate amendments doon 3 days after the meeting. Nung tinawag po ako sa pagpupulong noong March 24, nalaman ko po na wala pang binibigay yung House of Representatives at that time, in March 24. Kaya po ako nasama sa meeting na yon is para hingin na sa House of Representatives yung listahan noong mga insertions ng House of Representatives naman. So kaya lang po ako napasok dun sa usapan na yon noong March 24. March 24, 2025 was the first meeting. So dahil nga po sa paghahangad ninyo na malaman kung ano-ano yung mga insertions, kanino napunta at sino yung may kagagawan, paano po nyo eventually nalaman kung talagang nalaman ninyo? Hindi, ganito po, Your Honor. So March 24, paglabas ko doon, kasi nagmamadali na si Secretary Bunoan kasi ang worry niya po noon, March 29 mag-election ban po, di ba? So hindi ma-award, hindi mapapagawa yung projects. At pag hindi po napagawa yung projects, apektado po yung buong ekonomiya natin, di ba po? So paglabas ko, tinawagan ko po si Congressman J.J. Suarez kasi sabi sa akin doon sa meeting na yon na since wala na si Saldico, ang kumakausap na lang sa mga department secretaries ay si Congressman J.J. Suarez. So ang ginawa ko po, Your Honor, tinawagan ko siya, hiningi ko po yung listahan ng insertions. Pero nagtagal po bago po nila naibigay sa akin. I think 3 batches bago po nila naibigay sa akin yung kompletong listahan po nung sa House of Representatives. Samakat po ay kinausap nyo si Congressman J.J. Suarez. Nagbigay naman po ba siya ng impormasyon na inyong hinihingi? Tinawagan ko po. Nung una, nagpabigay siya ng hard copy. Sabi ko, paano ko naman hahanapin to? Hard copy. Pero nagtagal Checking ko lang po kung anong date niya binigay. Basta hindi kaagad. Tapos, ang nangyari po noon, binigay rin in 3 tranches. Una, nagbigay ng isang batch. Pangalawa, nagbigay ng isang batch. Tapos yung isang batch natagalan. So sabi ko, hindi ko po ma-check kung at hindi ko masasubmit sa executive branch kung hindi kompleto. So later on, napilitan namin silang ibigay yung kompletong listahan, Your Honor. Ano po ang